Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junela Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 205 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang bakit walang taong neutral, kaaway o kakampi. At ang topic natin ngayon ay Pelagius. Sabi po dito yung concept na Pelagius was a 5th century British monk who taught that human beings are born morally neutral, incapable of obeying God's commands without divine grace. His teachings, later known as Pelagianism, denied original sin and claimed that people can take their first and most important steps toward salvation by their own willpower. Biblically, this is the serious error that undermines the gospel. Scripture clearly teaches that we are spiritually dead apart from God's grace and that salvation is entirely a work of God from beginning to end. Pelagianism exalts man, while the true gospel exalts Christ. At ang top Bible verse po na matagpuan sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 5, sabi po dito, "As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving by wrath, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved." Sa Tagalog po, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at sa mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayon sa sakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at nagpag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway na ligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. At ang teachings natin ay number 1. Pelagianism denies the reality of original sin and human depravity. Ito po, yung Pelagianism, diba, parang tawag dito, nilinaw niya sa atin kung ano ba talaga dininay niya yung denies the reality of original sin and human depravity. And number 2 po, the Bible teaches that we are not morally neutral but already dead, deserving of wrath. Ito po, yung Biblia po talagang tinuruan tayo na wala talagang neutral. Talagang, di ba nga, sabi, mamimili ka talaga kung kung hindi ka nasa gitna, wala kang mili. May kailangan talaga mamili. Kung kanino ka ba magpapasakop, ganun. Diba kasi ayun yung turo sa atin sa Biblia na wala talaga neutral. And number 3 po, salvation is not initiated by man's will but by God's will and sovereign salvation. Yung salvation, yung kaligtasan po, hindi natin sa atin ang gano'n na tayo magliligtas na rin natin ito sa ibang tao. Talagang si Diyos, ang Diyos po yun. Ang Diyos po nag-decide na talagang iligtas tayo. At sa sovereign mercy ng ating Panginoon, talagang ginawa niyong posible yung imposible para sa atin. And application naman po, paano ito na-apply sa ating buhay.
Number 1, reject any mindset that trust in your own strength or goodness for salvation. Ito po, yung pag-akala natin na sa atin ang gagaling yung mga good idea, yung mindset na maganda, diba? Parang inaangkin mo lahat. Mali po yun. Kailangan na, diba, lagi natin ino-honor ating concept ng ating gagawin. Kaya wala dapat tayo ang kinagaling kung ano mang meron sa ating katawan. Ganun. Alam natin na, diba, yung iba talagang sobrang galing, pero hindi yun sa atin. Huwag mo angkinin yung galing na meron ka. Dahil hindi naman yung mapupunta sa hindi pinagkaloob ng ating Panginoon. And number 2 po, rely completely on God's grace from start to finish for salvation. So, mag-rely po tayo talaga sa ating Panginoon ng 100% ng buhay natin para sa grasya ng ating Panginoon. Simula una hanggang huli, kailangan nandun yung pag-rely natin sa Kanya, diba? Talagang kinakuusap natin siya through prayer, through devotion, diba? Kailangan may relasyon talaga tayo sa Kanya at mag-rely tayo para sa kaligtasan natin. And number 3 po, proclaim a gospel that glorifies God's grace, not human effort. Ito po, parang ano talaga natin na yung mga mabubuting gawa ay dahil yun sa ating Panginoon, hindi dahil sa tao. Hindi po yung gawa lahat ng tao, hindi dapat ang i-glorify natin ng ating Panginoon. And yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana ganyan tayo. At huwag po natin nakalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God